Ferdinand R. Marcos Jr. ang kooperasyon habang tinitiyak ng Pangulo na marami ang makikinabang sa proyekto. Let us also be reminded that more than the building of grand and massive structures, our goal is to secure the welfare and the best interests of the Filipino people. Let our countrymen and the future generations, therefore, be at the center of every government action. Sa bagong Pilipinas, ang pagtutulungan ng lahat ang susi sa pag-angat ng bawat mamamayan at ng buong bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras po natin, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't, tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Huwebes na naman po ng hapon at nandito po muli ang tahanan ng OFW. Sana po ay nakapagpahinga ang ating mga kababayan. Di lamang dito, yun ding ating mga kababayan syempre sa abroad at ang kanilang mga pamilya. Sana po ay kayo ay nakapagpahinga at nagkaroon naman po ng kahit papano time with your family at nakapagnilay-nilay over the past break nitong nakaraang linggo. So, na-miss naman siguro nila tayo, partner. Ang kasama po natin ngayong hapon na to, ang co-host ko po ngayong hapon na ito ay syempre si Director Charles Tabo. Partner, bati ka muna. Yes, salamat Asik Kiko at magandang hapon po sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood, lalo na yung mga OFW na umuwi at kanilang nasilayan ang pag-graduate ng kanilang mga anak. Oo nga pala, graduation season. Oo. So, congratulations po sa ating mga OFW parents at doon sa pag-graduate ng kanilang mga anakis, ng kanilang mga anak-anak, di ba? Oo. So, madami yung mga yung mga dati ko salamuha sa gitnang silangan nandito sa langan para makita naman nila ang fruits ng kanilang labor. Ang fruits of kanilang labor. Ayan, tama-tama yan dahil doon naman talaga sa kadalasan pag natatanong natin ang ating mga kababayang OFW ano ba ang dahilan ng pagpunta sa ibang bansa, di ba? Yes. Isa sa mga top reason yan, one of the top 3 reasons ay makapagpatapos at syempre ay mapag-graduate ang kanilang mga anak o ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero nga sabi nga nila partner
kung wala kaming maipapamana sa inyo, aming maipapamana sa inyo ay ang edukasyon. Edukasyon, syempre, di ba? So, congratulations po doon po sa lahat ng mga nagsisipag-graduate at lalong-lalo na pong congratulations sa ating mga OFW na may mga pinapatapos o mga pinagraduate sa mga panahon po na to. Syempre, start ng graduation season kasi ang graduation season ng college would usually be in June or July ngayong mga panahon na to. Yes. Okay, ayan. At isa na naman po makabuluhang episode ang inihahandog namin ngayong hapon. At marami po tayong mapag-uusapan, di ba? Marami po tayong mapag-uusapan, syempre, lalo na dun sa ating mga bisita. Ayan, maya-maya lang, Dear Charles, amin pong ipapakilala ang aming napakagandang bisita sa hapon na to. Sabi nga, dapat daw nung event nung Tuesday, umattend yung director na bisita natin. No? Babagay daw doon. Yes, pero bago yan, Asek, no? Asek, ika-14 na nating episode. Yes, ito. 14th episode. 14th episode natin ito. Oo. Pero bagong lahat yan, Asek, narito muna ang mga balita mula sa ating tahanan. Yes po. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito ang mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. Training para sa welfare desk officers ng recruitment agencies, idinaos. Nagdaos ng 2 araw na capacity enhancement training ang Department of Migrant Workers para sa mga welfare desk officers ng mga licensed recruitment agencies. Isinagawa ito noong April 10 hanggang 11 sa DMW Central Office katuwang ang Coalition of Licensed Agencies for Domestic and Service Workers o CLADS. Layo nito na paigtingin ang kaalaman sa case handling, reintegration support at ethical recruitment ng mga welfare desk officers. Aabot na sa 498 private recruitment agency officers at 158 foreign recruitment agency representatives ang sumailalim sa 8 training sessions. Balita mula sa tahanan. 7 OFW teachers tumanggap ng cash assistance. 7 OFW teachers ang nabigyan ng reintegration assistance ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Sa Pinas, Ikaw ang Mamat Sir program. Isinagawa ang awarding ng 20,000 pisong financial aid noong April 16 sa DMW Migrants Brew Cafe sa Makati sa pangunguna ni DMW Secretary Hans Leo Kaktak. Layunin ng programa na tulungan ng mga OFW na may teaching license at nais muling makapagturo sa Pilipinas matapos ang kanilang pagtatrabaho abroad. Isa sa mga benepisyaryo si Hilga Contravida, dating English teacher sa China na ngayon ay handa na magsimula ng bagong yugto sa pagtuturo ng secondary education dito sa bansa. Balita mula sa tahanan. 8 Pinoy seafarers mula MT Krishna 1 ligtas nang nakauwi. Tulong mula DMW tuloy-tuloy. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 8 Filipino seafarers ng MT Krishna 1 na nakakulong sa Kota Tinggi, Malaysia dahil sa umano'y paglabag sa immigration laws. Na-repatriate sila nitong April 21 sa tulong ng Philippine Embassy sa Malaysia at Migrant Workers Office sa Kuala Lumpur. Personal na sinalubong DMW Secretary Hans Leo Kakdak at whole of government team ang mga seafarers bilang pagtugon sa habilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag pabayaan ang kalagayan ng mga seafarers. Nakatanggap naman sila ng financial assistance sa ilalim ng Action Fund at TESDA training vouchers. Nagsasagawa naman ngayon ang investigasyon ng DMW sa recruitment agency at ship owner upang mabatid kung may nangyaring kapabayaan sa pagkakakulong ng mga Pinoy seafarers. Balita mula sa tahanan. DMW, BARM at OWA nagkaisa para sa Bangsamoro OFWs. Formal nang nilagdaan ng DMW, Ministry of Labor and Employment ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao at OWA ang isang kasunduan para sa mas pinaigting na serbisyo sa mga overseas Bangsamoro workers. Pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang ceremonial signing nitong April 21 kasama sina BARM Minister Muslimin Sema at OWA Administrator Arnel Ignacio. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon sa dokumentasyon, skills training, legal assistance at reintegration programs. Kabilang din dito ang pagtatayo ng OFW Help Desk at mas pinaigting na kampanya laban sa illegal recruitment at trafficking in persons. Balita mula sa tahanan. At ito ang mga balita para sa linggong ito. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Dan Garcia.
At ako naman si Angel Neliasca mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, at ang dami-dami nating activities nitong mga nagdaang 2 linggo, Director Charles. Hindi yata naisama, hindi naibalita. Noong Tuesday, mabenta din yung isang activity din natin kasi nga, di ba, Solo Parents Week ngayon. So, isa rin po sa mga kagaganap lamang o kaano lamang na aktibidad din ng department, syempre, bilang pagdiriwang po at pakikiisa sa National Solo Parents Week ay syempre noong Martes lamang ay tayo ay nagkaroon ng kumustahan event, 'di ba? Para naman sa ating mga OFW solo parent. Ayan. So medyo makabagbag damdamin din naman at syempre iba rin naman yung feeling nga ng ating mga OFW spouses at yung iba rin naman mga talagang mga na rin, matagal na rin nag-OFW nga na mga itinataguyod, pareho ang yung usapan nga nung Martes ang pagiging ang kanilang pagiging ilaw at haligi ng tahanan all at the same time. So yan ay noon Tuesday, Director Charles. So tapos may ginanap din tayo kamakailan lamang na yung natawag natin na consultation series ng ating Labor Migration Management Plan. Ongoing po yan. At kung may feedback po kayo at kung meron po kayong gusto o sa palagay ninyo ay nararapat na maging prioridad ng departamento patungkol po sa ating mga overseas Filipino worker, feel free po na magbigay ng feedback o ng comment or ng suggestion sa amin. Sa kasalukuyan po ay binabalangkas ang Labor Migration Management Plan. Nasasakop po doon sa mga susunod na taon, o yung parang medium term plan ito Director Charles. Sasakop sa mga susunod na mga taon ng tunguhin po ng tahanan ng OFW o ng Department of Migrant Workers mula po sa pagpapalakas ng safe migration na tinatawag natin o yung maayos na paglipad o pag-alis ng ating mga OFW hanggang sa welfare services on-site at syempre po yung tinatawag natin na reintegration o yung successful na pagbabalik bayan. Yung kailangang sumakses ang ating mga OFW, di ba? Kaya sumakses naman. Yan syempre yung pangarap nila at pangarap din naman natin at ating sinusubaybayan at tinututukan para sa kanila. Nakaalalay po dyan ang ating departamento para sila'y alalayan. Yes. Tagumpay ang kanilang pagpunta sa ibang bansa. Oo. And speaking of safe migration po mga kababayan at of course yung welfare services on site, sa pagbabalik po namin after a few minutes na ating pong mga commercial plug din naman galing dito sa ating stasyon, sa pagbabalik po namin aming mas tatalakayin pa ang mga usapin na ito at magbabalik po ang tahanan ng OFW. Simula nang pumasok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit 3 bilyong pisong halaga ng produktong may kaugnayan sa smuggling at hoarding ang nasabat ng pambansang pulisya. By eliminating smuggling, hoarding, profiteering, and other cartel activities, we are not only shielding our local producers, but also providing consumers with affordable agricultural and fishery products. At sa isinabatas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, ang dumedehado sa ating mga magsasaka, consumer at ekonomiya, di lang pagbumultahin, ikukulong pa. Lubos ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mura at disenteng pabahay sa pamamagitan ng 4PH program ang manggagawang Pilipino. Natutupad niya ito dahil sa napakalaking suporta ng Pag-ibig Fund. Tuloy ang serbisyo ng Pag-ibig Fund upang makatulong sa kanyang 15 milyong membro para makabili ng bahay. Sa nakarang taon, mahigit 100,000 ang kumuha ng housing loan sa Pag-ibig na nagkakahalaga ng 117 billion na piso. Ito ang pinakamataas ng bilang sa buong kasaysayan ng Pag-ibig. Sa bagong Pilipinas, hindi na mahirap para sa mahirap ang magkaroon ng sariling tahanan.
Seamless travel sa Palawan, posible sa pamahalaang Marcos. Katuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa pag-install ng modular docking facilities sa Coron at Puerto Princesa, Palawan. Ang mga modular docking facilities ay gawa sa slip-resistant at heavy-duty na mga materyales, kaya't matitiyak ang maayos at ligtas na pagsakay at pagbaba ng mga turista tungo sa iba't ibang isla. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Noong 2023, pinatunayan ng PEMAT ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol sa Turkey. Sa loob ng 21 araw na misyon, ginamot nila ang mahigit 1,000 pasyente. Ipinapakita ang tibay at malasakit ng mga Pilipino. Hindi na tayo receiving country na pag may disaster, naghihintay tayo ng tulong. Baliktad na. Tayo na ngayon ang pumupunta sa ibang bansa. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Career sa pagpapaganda, meron na yan sa TESDA. Sa pamamagitan ng kanilang partnership sa mga technical vocational institution, may libreng training para sa mga esthetician. At pagkatapos ng training na ito, may certification ka na magagamit mo sa Pilipinas man o sa abroad. Ayon kay TESDA NCR Regional Director Joven Ferrer, yan daw ang isa sa mga mandato ng Pangulo, maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Dahil yun ang gusto ng mahal na Pangulo. Dapat livable employment. Hindi lang basta nagka-employ tapos. And one thing more is, nung binigyan kami ng, siyempre, ng budget, in-increase na ang budget, na-increase yung reach out namin in terms of number of scholarship, number of our beneficiaries, lumaki. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. Muli po, nagbabalik ang tahanan ng OFW at kanina, Director Charles, binanggit ko syempre, di ba, yung binubuo nating Labor Migration Management Plan, dalawa sa, kumbaga, pillars at dalawa sa mga importanteng proseso dyan. Yung tinatawag nating safe labor migration at yung welfare services, yung offering ng welfare services natin on-site. And of course, yung guest natin ngayong hapon, veteranong-veterano dyan sa dalawang sangay na yan. Ito isa sa mga Wonder Woman ng departamento ito because she's actually functioning or she's actually working on both of these pillars, on both of these areas sa departamento. Ayan. Pakilala mo nga yung director na guest natin sa hapon na ito at nang mapag-usapan naman yung mga programa ng kanyang bureau. Siya po, partner, siya po ang isang ang masipag, maganda at kabigabiganin. Katrabaho natin sa departamento po si Director Julene S. Ambito Fermin or Attorney Julene. Si Attorney Jules kung tawagin namin. Ayan, Attorney Jules, bati ka muna. Yes, magandang hapon po sa mga idol ko, sa mga kapatid ko sa tahanan ng serbisyo publiko. Magandang hapon na sa Kiko, Andrew, Charles, and of course, sa inyo pong mga taga-subaybay, no? Magandang araw o gabi, saan mang dako sila ng mundo. Etong si Director Jules partner, kumbaga, isa to sa mga institusyon when it comes to some of the programs that we have. Dumaan na to ng legal assistance. And then sa adjudication din, 'di ba? Nung nagkasama kami niyan sa adjudication. And then of course, for a time she was also legal counsel of the then POEA. So yung mga binalangkas na mga rules at mga regulasyon ng POEA dati, talaga namang isa siya sa mga nagpatibay noon. But now, of course, she's focusing on yung natawag nating land-based accreditation o yung patungkol naman sa pag-ensure na yung mga employers natin ay maayos at ang kanila namang mga trabaho na alok ay syempre nasa tama. So, Director Jules, I'll start with that one. Ano yung mandate saka ano yung key programs ng Land-Based Accreditation Bureau? Okay. Maraming salamat, Ate Kiko. So, para madali po sigurong maalala ng ating mga kababayan, basically, yung functions ng Land-Based Accreditation Bureau po, 3 letra.
Naks. ARP. ARP, Hindi baliktad, kasi mamaya PRA. PRA. ARP. So, dun po tayo sa A&R. Mm-mm. So, accreditation and registration Yes, po of our foreign employers. Kung gaano tayo kahigpit, dumaan po si Ase Kiko sa licensing services. So, kung gaano tayo kahigpit sa pag-scrutinize ng Yes. ating mga PRAs dito, dapat gano'n din po tayo, 'di ba? Doon sa kanilang mga foreign counterpart, ika nga. So, sila ay sumasailalim sa tinatawag nating accreditation. So, ito po basically ginagawa to ng ating mga migrant workers offices Yes, na. Pero pag mawala namang migrant workers offices, kasi we're almost We're everywhere. na, Yeah, di we're ba? everywhere. So, Yeah. yan po papasok ang ating Land-Based Accreditation Bureau. Kami po ang direktang mag-accredit ng foreign employers, of course, with the help of our Philippine Embassy or Consulate. Pag wala naman, so yung mga apostille documents nila. And then we register. After ng accreditation, dapat rehistrado kasi parang ano yan, nagpapakasal ka eh. Dapat naka-rehistro din, di ba? Para alam na to the whole world na ito ay committed na dito sa isang ahensya at ang job order nila ay approved na. After the A&R, accreditation and registration, meron pa tayong P, yung processing for deployment of our workers. Although eventually this will be devolved to our regional offices. Po. So, sa ngayon po, ang Land-Based Accreditation Bureau, kami rin po ang nangangasiwa ng pagpoproseso para ma-deploy ang ating mga agency hire workers at ang mga balik manggagawa. OEC. Ayan, Yes. yung OEC process. Oh. Tapos, Director Jules, doon sa A, doon yung accreditation, ano? Yes. Parang, partner, hindi porket maraming mga job order tayo sa ibang bansa, hindi natin basta kinukuha ito sa mga employer, talagang chinecheck mo na natin. Yes, hindi dahil may offer, Yes. hindi dahil may trabaho, okay na yon, di ba? Oo. So ano yung mga chinecheck natin doon, Director? Doon sa mga foreign agencies para sila ay maging accredited sa atin? Ano ba yung ating sinusuri para sila Mga dokumento na kailangang ihanda at patunayan, ano? So, isa na dyan, meron po tayo mga basic requirements, kumbaga, na sinasabi. Dapat meron siyang recruitment agreement or special power of attorney na signed po with the PRA, recruitment agency here. Tapos meron silang job order. Ito na sinasabi natin job order. Yan po nakalagay ang anong mga posisyon ng kailangan, magkano ang salary, no, at qualifications. At syempre ang ating tinatawag na master employment contract. Ito po ang basically the employment contract that will govern po yung obligations, duties and obligations ng tatlong entities na yon, ng ahensya, ng worker at ng employer. Yes. At of course, para mapatunayan na lehitimo, no, kayang kumuha ng foreign workers kasama ng mga Pilipino itong employer, kailangan rehistrado siya doon sa kanilang, kung sa atin may DTI or SEC, dapat meron din po silang valid business certificate or commercial registration. Parang business permit nila dun sa ibang bansa. Oh. And syempre, they also have to execute an affidavit of undertaking na to establish the joint and solidary liability. Yes, importante yun. With their Philippine counterpart. Doon tayo sa mga obligasyon na yan, Dear Jules, Director Jules. Kasi siguro para mas maintindihan ng mga kababayan natin, kasi yung iba minsan sinasabi nila, ay may nakita naman na po akong employer. Or ang sinabi naman po sa akin ng agency, may trabaho akong aabutan doon. Hindi lahat, tama Director Jules, hindi lahat ng trabaho, kahit sabihin pa ng agency, hindi, pwede mong applyan yan, kaya maganda ito, hindi lahat. Pumapasok yung function natin doon na tayo yung taga-siguro at kahit na pasado siya doon sa standards halimbawa ng bansang pupuntahan, we also have to check kasi may mga specific na mga obligasyon sila na dapat ay agrihan din, di ba? Ito yung mga nasa kontrata na mga natin. Kabilang na syempre dyan ang primary responsibility, di ba? To monitor the Yes, status and conditions of the workers on site na dideploy nila at yung mag-report po sila at kung kailangan mag-repatriate o mapabalik ang workers sa Pilipinas, kailangan po nilang i-repatriate kasi sila basically ang may obligasyon nun. So tuloy-tuloy yung obligasyon na yun, Director Jules, no? Yung pag umalis na sila dito sa sa ibang bansa, yung ating mga ahensya ay may responsibilidad pa rin na to monitor. Yes, And at the same time the employers, di ba? The employers to report
'di ba, to report and to maintain the conditions of work. Yes, Yan yung conditions of work. At syempre, ang mga employer natin, yung sinabi nga po kanina ni Ate Kiko, hindi basta-basta na may nakita ka, Yes, diba? oo. May may nag-offer sa iyo. Ang mga employer natin hindi yan po otorisado na mag-advertise at mag-recruit. Yes, oo. They could only recruit through their partner recruitment agency. Dear Jules, ano ba yung guidelines o tinatawag natin na whitelisting? Meron ba tayong policy? Para sa protection ng ating mga OFWs? Ito pong whitelisting, kasama po natin si ASEC din yan, no? sa pagbalangkas, no? So, ang nauna natin na balangkas, if I could remember it correctly now, MC-18 series of 2022, Yes. no? Specific po siya sa Saudi Arabia noon para sa pag-deploy ng mga domestic worker o ang mga sektor na tinatawag natin with vulnerable skill set. Yung medyo yung low skilled po, ano. At nagkaroon din po tayo ng isa pang memorandum circular last year, MC4 series of 2024 naman, para ito sa lahat ng mga bansa na meron tayong agreement to come up with whitelisting and blacklisting system. So, ang ibig lang sabihin pag may ganyan po ay para siyang filtering mechanism, 'di ba, na pag napasok ka sa whitelist, nagpapatunay na ethical recruiter ka, Yes, ethical employer ka. May kakayanan kang sumunod sa regulasyon ng recruitment, no, ng Pilipinas. At the same time, kaya mong magbigay ng magandang kondisyon ng trabaho para sa ating mga workers. At meron kang struktura, gender-based policies, as well as yung kaya mong magbigay pa ng mas magandang benepisyo. Yung kaya mong panindigan. Kasi, Yes, di ba, kaya mong panindigan. kasi tama, Director Jules, dahil meron tayong kahit na may lisensya, halimbawa yung ahensya, yung local agency, accredited yung employer niya, di ba? Sa simula lang yun Yun yung pangsala mo, kung baga, na namimit mo yung minimum standards. Pero yung tatawag nga natin na you need to be able to maintain both the legal and the ethical standards ng pagre-recruit. So, ibig sabihin, magmula nung ni-recruit ka, hanggang matapos yung kontrata, consistent dapat. Yes, because at any time, you could be delisted. Yes, Maaari kang mawala doon kasi hindi siya basta-basta na may mga offices kasing kailangan mong kuhaan ng clearances Diba? Bago ka pumasok doon sa whitelist. So, yung sinasabi nga po ni Ate Kiko, at any time, pwede kang matanggal. At isa pa siguro sa beauty nitong whitelist, kasi parang nasi-streamline na rin niya ang proseso, no, ng pagpapa-approve ng job order. Kasi once nasa whitelist po ang employer at ng PRA, mas mabilis po ang ating proseso. Ayan. So, bitinin muna natin doon, dun sa part ng may lisensya, may accreditation, whitelisted. Later, after ng ating maiksing commercial, dire-diretsuhin natin doon sa welfare while on site na nakatali doon sa mga proseso syempre ng Land-Based Accreditation Bureau natin. So sa aming pagbabalik po yan dito lamang sa tahanan ng OFW. Ang pagresponde sa mga krimen at saklolo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaaksyonan ora mismo, pinaikli ng pambansang pulisya sa 3 minuto ang pagresponde sa libu-libong tawag ng emergency. The police has responded to nearly all, or to quote the actual number, 99% of the calls for police assistance. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula.
Sa target na 1 milyong pabahay bawat taon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaking tulong ang public-private partnership upang gawing mabilis, mahusay at hindi gumastos ng malaki ang gobyerno. Ayon kay DHSUD Undersecretary Emmanuel Pineda, kung dati ay limitado ang pabahay ng gobyerno, sa tulong ng pribado, ngayon, nag-uumapaw na ito. Needed for private sector to embrace the program is they need to have a decent return of investment. We believe that the price ceiling set forth is very attractive. So now many private developers are interested and willing to participate. Sa bagong Pilipinas, makakamit ang mithiin ng mga Pilipino sa pagtutulungan ng pribado at ng gobyerno. Mahilig ka bang mag-dive? Good news! Sa ilalim ng pamahalaang Ferdinand Marcos Jr. ay magtatayo ng karagdagang hyperbaric chambers ang DOT TIEZA. Narito ang tinig ni TIEZA COO Mark Lapid. For the first quarter of next year, we will be installing na 5 hyperbaric chambers. One in Bohol, Boracay, Negros, Occidental, Camiguin, Cebu, Puerto Galera also. We are being awarded as the best dive destination in Asia. Ang action na ginawa po ng TIEZA is to purchase hyperbaric chamber. Isa lamang si Gao Bienviaje, isang licensed PADI diver sa mga makikinabang sa proyektong ito. For in case of emergencies, so if we have a hyperbaric facility, so it could save lives, enhances safety standards for the diving community, and it also builds trust with divers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Po, pakilaro-laro lang po, pakitignan-tignan yung website namin kasi napaka-importante po niyan. Hindi lamang dahil at least baka kasi sabihin, registered naman yan, ganito naman yun. Makikita nyo po doon yung real-time na status ng ating mga recruitment agency, yung mga local recruitment agency natin dito, yung mga licensed recruitment agency, and at the same time din po ang ating mga employer. Lalong-lalo na po yung kung ang a-applyan yung mga bansa ay Saudi at iba pa po mga bansa sa Middle East, nakalagay na po yan dyan. Isa po ito sa mga paniniguro din ng department na kahit papano ay mailagay naman po dyan, mai-highlight naman po yung mga maaayos din naman ng mga ahensya natin. At nang malaman nyo rin yung hindi naman maayos. So, at real time yun, partner. Real time yun. Every afternoon yun, nagre-refresh na. Actually, once na ma-encode sa system, pumapasok siya after nakikita nila. Pumapasok at kapag yung merong gaya i-explain mamaya ni Director just at any dun sa mga ahensya o mga departamento or section na kailangan maging miyembro doon sa pag whitelist, kapag yung nag-delete sila immediately na nawawala siya doon sa listahan. Mapa welfare, mapa adjudication, yan. And speaking of these measures, Director Jules, maliban dun sa whitelisting, di ba? Maliban dun sa whitelisting, what other measures have we put in place? Ano pa yung mga meron ang departamento just to make sure that napapangalagaan yung welfare ng ating mga would-be OFWs. At the same time, yung monitoring aspect na rin para na-ensure na may capability to monitor yung ating mga ahensya. Yes, bilang mandato po natin, pangunahing mandato natin, ang kapakanan ng ating mga manggagawa at ng kanilang pamilya. So, ang Department of Migrant Workers po, nagkakandak po tayo ng tinatawag na Capability Enhancement Training for Welfare Desk Officers. No? Ito actually, ASEC and Dear Charles, kasama din siya doon sa
whitelisting Requirement, natin na kailangan may talagang full-time welfare desk officer ang ating mga Philippine recruitment agencies at ang kanilang foreign recruitment agencies. So ito pong capability enhancement training, basically nakikipag-partner po tayo sa ibang ahensya ng gobyerno, no, kagaya ng OWA, at some point inimbitahan natin ng NLRC at ng ibang mga asosasyon din para magsagawa nitong capability enhancement training para bigyan ng pagsasanay ng sapat na kaalaman at tinatawag na skills on handling requests for assistance ang ating mga WEDOs. So kasi ang WEDO natin sila nagiging tulay between the employer sa worker at even their recruitment agency. So sa kabuuan po ngayon, nakapagtala na tayo ng SIAM na capability enhancement trainings po. And we were able to train about 752 welfare desk officer po, pareho ng employer tsaka ng ahensya. Dalawa po dun sa SIAM ay ginawa natin sa Singapore at sa Dubai. On-site, on-site. Yes, po, Asa Kiko. And next week po, magkakaroon po tayo ng first ever regional CET para sa mga branch offices. Kasi importante din that even the branches, di ba, are capacitated. Yes po, Asa Kiko. So, di ba, kita mo naman, Director Charles, talagang yung walang dahilan, di ba, walang dahilan para, kumbaga sabi nga nila, knowledge is power Yung ano ng kaalaman walang dahilan para masabi ng mga ahensya, ng mga employer na hindi namin alam na kailangan pala at hindi rin namin alam kung paano gagawin. Because we really make it as a part of ng mga activities and programs natin to bring it as close as possible to them. So hindi na talaga excuse na ay hindi namin alam yan kasi ang dami rin nating information drive about dito, no, ASEC. Yes, oo. And siguro i-ano na lang din natin, i-segue natin at i-ano natin diyan. Isa po sa mga ano rin natin sa kagandahan din ng sistema, 'di ba? Kagandahan ng ano natin is may mga kababayan tayong OFW na kahit papaano nakakaalam na rin ng mga proseso, and at the same time they're empowered as well. They're empowered as well. Maya-maya po babalikan natin si Director Jules at iba pang mga siguro may pa-closing siya mamaya at iba pang mga services nila. But this time pakinggan din siguro muna natin yung isa nating mga kababayan naman who unfortunately ay nagkaroon ng employer na hindi kaayusan, di ba? Hindi maayos yung kumbaga pamamalakad at hindi maayos yung pagtrato ng employer niya. Kasama po natin ngayong hapong ito ang ating kababayan na si Miss Karen Jeromo mula sa Saudi Arabia. So, Ma'am Karen, bati ka muna at magkwento ka naman ng iyong karanasan. No? Po, binabati ko po lahat ng mga nasa OFW po all over the world. At maraming salamat po sa pag-invite po sa akin sa tahanan ng OFW. Ako po ay isang ex-OFW po sa Saudi Arabia in 5 years po. Sa kasamaang palad po, ako po ay hindi pinalad sa aking amo. At hindi ko po ina-expect na mangyayari po sa akin yung mga bagay na yon. At nagpapasalamat po ako dahil tinulungan po ako ng Polo Aero, MWO sa Alcobar po. Since doon po kasi ako tumakbo, ako po ay isang runaway, nag-runaway po ako sa Kiko. At doon sila po yung nagpauwi po sa akin. Tinulungan po nila ako mag-process ng travel documents ko at sila rin po yung naghatid sa akin sa bahay po. Sa aking tinitirahan. Kasi hindi ko po alam kung paano po ako makakauwi. Ayan. ASEC, ano ko lang nung nakausap ko siya kanina, si Ma'am Karen ay nagpunta ng Saudi Arabia. 6 sila na magkakapatid, Okay. Isa sa gusto niyang natupad naman ng ibang pangarap niya, ASEC, na mapag-aral niya yung kanyang kasi pangatlo siya sa na magkakapatid, yes, no? Po. At napagtapos niya ng civil engineer. Wow. Yung isa sa niya. So natupad din niya, no? Kahit man naging sakripisyo na natupad yung mga ibang pangarap niya. Si Ma'am Karen pala ay saktong-sakto ay solo parent. Opo. Ma'am Karen, ano experience bilang isang mahirap na yung pagiging OFW Yes, but at the same time mas mahirap yung OFW ka na, solo parent ka pa, 'di ba? Anong karanasan? Paano natin? Mahirap po, pero kailangan po maging positive ka po Yes, positive thinker ka. Kailangan lahat ng
focus ka lang talaga sa pamilya mo, sa sarili mo. Kasi po pag nasa ibang bansa ka, pag naunahan ka po ng depression, ng homesick, talagang talo ka po. Kaya yun po yung pinangahawakan ko, lagi ko pong pinagdarasal na, yun, sana po bigyan pa ako ng lakas ng loob. Para matapos ko tong kontrata na to, ganyan po. Tiis-tiis lang po talaga. Yung ginawa ko po talaga hanggang matapos ko po. Yung, sa 5 years ko po na yun, na hindi man ho ako pinalad sa mga sa una at sa pangalawa, yun po. Pero, kumbaga, wala man ho ako napundar. Ang malaga po na pagtapos ko po na kahit papaano po yung mga kapatid ko at yung mga anak ko rin po. Yan naman ang ano natin. Pero syempre ang kagandahan yan, Director Charles, syempre sa Expanded Solo Parents Welfare Act, kasama dun sa benefits na nun, kinikilala na ang ating mga OFW. So we're very thankful for that particular legislation na ang mga OFW po ay kabilang na rin, di ba, sa mga nabibigyan ng benepisyo under ng Expanded Solo Parents Welfare Act. At syempre, ang departamento din, ang DMW din ay nagbalangkas po ng kautusan din na paigtingin pa yung serbisyo sa ating mga OFW solo parent, kabilang na po yung mga asawa ng mga OFW na naiiwanan sa Pilipinas na nangangalaga sa kanilang mga anak. So napaka-importante po niyan para sa departamento. Isa sa mga gustong-gusto kong ano dito, naisulat dito na programa, yung green lanes na tinatawag natin, yung kumbaga although ang bilis ng proseso sa department ngayon, ang ganda ng processing natin, but may green lanes tayo, especially for solo parents, diba? And at the same time, meron din tayong mga benepisyo para sa kanilang training, livelihood assistance, mga ganyan. So, lumapit lamang po, magsadya po sa mga regional offices po namin at kayo naman po ay aming tutulungan bilang mga OFW solo parent. Ayan. Yes pa, oo. So itong Solo Parent Act ay talagang aligned din po ito sa mandato ng ating departamento sa legal recognition, protection and support ng solo parents and their children. So ito rin isa sa mandato na kasama ang kanilang pamilya na pinoprotektahan ng ating departamento. Importante lang po, dapat sabi nga dun sa tema, nag-ano kami dun sa sa mga iba-ibang sa interagency group ang pinag-aanohan namin, i-plug natin yung tema ha, kasi kailangan malaman ng ating mga kababayan. Importante po, registered kayo para po makuha ninyo yung full benefits po ng pagiging solo parent. Kasi sabi nga, ang tema po natin, last year, yun din ang tema ngayong taon ang solo parent po na rehistrado, ang benepisyo po sa gobyerno ay garantisado, di ba? Yes. Ganyan, oo. May ganun tayo na tema para dyan. So, ma'am, balita ko po ay nag-apply kayo ng livelihood assistance sa kanang iba pa pong mga benepisyo? Yes po, sa DMW po at sa OWA po. Yes, ma'am. At syempre yan naman po ay ating ipagkakaloob. Yung training yata, ang parang nag-apply kayo ng para sa training, at the same time TESDA voucher and yung para din sa livelihood and financial assistance natin sa Action Fund din yung natin. Okay. Ayan. Tapos gusto kasi niyang pagpatuloy partner kasi bago siya umalis dito, meron siyang experience na nagtitinda siya ng doon sa Litex noon and at the same time naging rin siya sa gabi sa McDonald's. So gusto niya ipagpatuloy pagkatapos nitong pag-uwi niya galing na ng ibang bansa, gusto niya ipagpatuloy yung kanyang dream na makapagpatayo ulit ng konting negosyo daw sa kanilang place. Of course, syempre lagi naman natin sinasabi, suportado natin ang mga pangarap. Ayan. Nung Tuesday, ma'am, nasa di ba? Nasa event, di ba? Yung event natin. Sa meet and greet, saka dun sa kumustahan. Tuwan-tuwa si ma'am. Ayan yung ating meet and greet event nung Tuesday. Kasama yung ating mga kandidata ng Miss Universe Philippines. Ang ilan sa kanila ay mga anak din ng mga OFW. So, yan ay ating kumbaga sharing activity. Ayan, sharing activity at bilang pag-honor na rin at pagbibigay ng kumbaga pahalaga at kumustahan at kalinga sa ating mga OFW solo parents. So ma'am, saludo po kami sa inyo at maraming salamat po sa inyo namang katatagan at inyong sa inyong inspirasyon na binigay naman po sa amin sa pagiging isang magaling na OFW at lalo't higit pa sa pagiging OFW solo parent.
At sa amin pong pagbabalik, ayan, ang mabilis ang oras. Oo nga, Ilan bilis, lamang partner. pong mga paalalang muli at babalikan po natin. May mga last na mga kumbaga plug si Director Julene tungkol sa mga services ng kanyang opisina. At ilan din pong mga paalala mula po sa departamento. At yan po ay sa pagbabalik ng tahanan ng OFW. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management Bureau. Tayo ang kaisa-isang bansa sa ASEAN na may 3 kinikilalang emergency team ng WHO. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, PEMAT Metro Manila, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, PEMAT Luzon, at Eastern Visayas Medical Center, PEMAT Visayas. Bilang bahagi ng Mutual Defense Treaty, mas pinagtibay pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapaigting ng seguridad at regional stability. It is rooted in a long history, built upon shared values and strengthened by mutual respect as equal and sovereign partners. Sa Mutual Defense Board, Security Engagement Board, pinalakas ang kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. Marami na nakikinabang sa 11.6 kilometers na Samar Pacific Coastal Road Phase 1. Higit 5 oras ang natitipid ang mga motorista mula sa Katarman, kaya malaking ginhawa ang dulot nito sa mga biyahero. With the opening of this road and its bridges, the development of Northern Samar's rich agricultural lands and bountiful fishing grounds will follow suit. Sa ngayon, patuloy ang konstruksyon ng Phase 2 ng Samar Pacific Coastal Road Project na nagkakahalaga ng 6.34 billion pesos. Inaasahang matatapos ito sa 2029. Para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Mindanao, binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Road Network Development Project in conflict-affected areas. Ito ay 177.34 kilometers access road na magkokonekta sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao patungo sa mga katabing rehiyon. Pinondohan ng 12.86 billion na tatapusin sa taong 2028. Kung dati dugo ang dumadanat dito, ngayon kaunlaran ang dumadaloy. Sa Bagong Pilipinas, tinututukan ang pagpapaunlad ng mamamayan para sa pangmatagalang kapayapaan. Hindi lang dapat basta matibay, maganda rin ang loob at paligid ng bahay. Ganito ang Valley View Township na may malaparking disenyo sa Misamis Oriental, Mindanao. Higit 10,000 pamilya ang mabibiyayaan nito. Ipinatayo bilang bahagi ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinatayo bilang bahagi ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi magtatagal, ang 4PH project na ito ay magiging isang tunay na pamayanan at isang kumpletos rikados na komunidad. Sa Bagong Pilipinas, bahay na disente at malapit sa lahat ng pasilidad. Yan ang ating hinahangad. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan. At patapos na naman po ang ating programa sa hapon na ito. Pero syempre, bago siguro tayo magtapos, bigyan ko muna ng pagkakataon si Director Julene para at least magbigay ng konting wrap-up ng mga serbisyo ng ating Land-Based Accreditation Bureau at ilang paalala din sa ating mga OFW patungkol po sa inyong mga employer. Ayan. Ayan. Sa mga nagbabalak po magtrabaho abroad, siguraduhin po natin na ang ating na-apply ang trabaho ay approved, no? So maaari pong tingnan natin sa website ng DMW ano-ano ang mga approved job orders na ito at tingnan din po natin ang ating kwalifikasyon kung swak po doon sa job order para mas mas success nga ang ating pag-a-apply. At doon naman po sa mga papuntang Kuwait, meron po kami ginagawa na pre-flight briefing po sa inyo. So, sana po maka-attend po kayo kasi ito parang refresher course po nila to ASEC. So, para mas gano'n din ang kanilang mga recruitment agency. Mas mapaalalahanan pa natin. And speaking of recruitment agency, please po, do monitor your workers po, coordinate no sa inyong mga employer at
sumunod po tayo sa alituntunin. Yes, Mag-submit po tayo ng mga report. Sa atin naman mga kababayan, ito po at mga hakbangin na ito ng DMW ay mas patunay lamang na pinaigting natin ang inyong proteksyon. So, saludo po kami sa inyong sakripisyo, ma'am. Kayo po at sana po pagpalain pa kayo saan man po kayo naroroon. Yes, napaka-importante niyan. Director Charles, ang gandang innovation nung yung pre-flight briefing. Yes. Kung kumbaga additional layer ng paalala kumbaga. At pasensya po, minsan kung nakukulitan kayo sa amin, hindi po kami magsasawa na mag-remind at lahat po ng kung pwedeng pagdaanan ng mga seminar at briefing. Ito naman po ay para rin masigurado na alam nyo po ang inyong gagawin, di ba? Parang si Ma'am Karen, di ba? Nung alam na niya na hindi na maganda yung trato, overwork na, wala na sa kontrata yung mga trabahong pinapagawa, sobra-sobra na, delayed na yung mga benepisyo, talagang nanindigan naman siya at alam agad niya na mag-file ng complaint, di ba? Nagreklamo siya agad at talagang humingi agad siya ng saklolo at tulong. So yung mga ganyan pong bagay, wag po nating kalilimutan at yan naman po ay ibinibigay din naman na serbisyo ng nila Director Julene at ng grupo niya, hindi lang sa land-based accreditation, doon din sa ibang mga kasamahan niya na nangangalaga din sa welfare ng ating mga OFW. At para po sa mga mahalagang anunsyo, komento at ibang serbisyo ng ating departamento ay maaari po nila itong makontak ang DMW sa mga official na website, sa ating email, social media channels at hotline numbers na makikita rin ninyo sa ating screen. At meron kang... Speaking of paalala, mga kababayan, ang po namin, pinapaalalahanan lamang po yung mga kababayan natin. Nagbababala po kami doon sa loan scam na tinatawag. Hindi lang yung mga kababayan natin dito, yung pag-a-apply po ng trabaho pag nandito kayo sa Pilipinas, pa-abroad, pag may agency po dyan na nagsasabi sa inyo na mag-loan ka dito, kaya yung katabi nilang opisina, may loan, may mga ganun po, yung hindi pa kayo umaalis, pinapautang na kayo, i-report po ninyo sa amin at nang medyo masabihan po namin yung agency at kung talagang makulit, ma-filean po namin ng kaso. Part po yan ng matalinong pag-abroad na wag tayong basta magpapapaniwala at wag po muna nating ipangutang yung suswelduhin pa lang din naman natin. At kahit po yung mga kababayan din natin sa ibang bansa, ingat-ingat din po sa loan, lalo na Director Charles yung sinasabi na isasanla o iiwanan yung passport nako. Napakadelikado po niyan kaya mag-ingat po tayo diyan mga kababayan. At project mo to. Itong DMW hotline to kasi marami kaming mga natatanggap na mga reklamo tungkol sa balikbayan box partner So meron po tayong hotline diyan. Nandiyan po sa screen po natin ang hotline. At meron po tayong email sa loc@dmw.gov.ph at yung hotline po namin pag hindi niyo po kami ma-contact sa call, pwede ko po nyo kaming kontakin po sa email, sa Viber, sa WhatsApp, sa SMS at sa Viber din. Pwede kayong ma-contact. Naka-post po sa inyong mga screen, paki-contact lang po kami yung mga kababayan po nating nagkakaproblema at may mga issue po sa kanilang mga balikbayan box. At bago po pala kami magtapos, isang shout out po at isang happy birthday sa aming pong kaibigan at isa sa mga number 1 na supporter din naman ng ating programa at ng ating mga OFW. Siyempre kay Director General Dindo Amparo po ng ating radio station ng ating pong programa. At sa mga masisipag na mga opisyal po ng Department of Migrant Workers at yung mga magigiting nating mga kasamahan dyan, lalo na po sa aming mga kasama overseas, binabati po namin kayo. At partner, next week, di ba? Next week, ayan, bago po magtapos, next week po, Labor Day. Eri po kami may show po kami mismo, may programa po kami sa mismong Labor Day. Kaya po sana po ay makatutukan ninyo. Next week po yan, Huwebes. Ito po muli, Assistant Secretary Kiko De Guzman po ng Department of Migrant Workers. At sa ngalan po ng DMW Land-Based OFW Concerns, Director Charles Tabo po ang inyong lingkod.